A real ballard can destroy a car on impact. Ito ay yung ballard na na-destroy. May kumupit ng pagpapagawa. Tama ka rin, malamang. Kaya lang yung nagpagawa, yung previous administration pala na sinusupport mo. At the curbside area of NAIA Terminal 1, 2, and 3, and 4 to promote terminal safety by preventing the vehicles from ramming into the walls of the terminals at the curbside parking area. Tao, isang 28 years old at yung isa 5 years old na nagatid sa kanyang tatay. Yung nanay po, seriously injured. You see? Tapos itong si Sara Duterte, dumaldal na naman po. Ayan, sabi niya, BP Sara Duterte, everyone should adhere to traffic rules. Ay hindi ko maintindihan kung bakit yung mainstream media ini-interview itong si Sara Duterte na wala mang masabing maganda. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan. Si Dante Maravillas po ako, broadcaster vlogger from Albay, Bicol Region. So pag-usapan po natin itong mga controversies ngayon, lalo yung nangyaring accident doon sa NAIA Terminal 1. Kasi yung mga kampo ni Digong at Sara, lalo na itong si Mr. Sasot, sinisisi na naman po yung ating administrasyon. Yung may gawa pala mga kababayan ng bollards, yung harang po doon sa terminal, yung project pala yon, mga kababayan, ginawa sa administrasyon ni Digong. Backfire po. So pag-usapan po natin. Tapos, nakisawsaw din si Sara Duterte sa mga traffic accidents. May mga sinasabi na naman po. Mamaya ibigay ko po sa inyo. Pero dito muna tayo sa ating joke time para iwas stress mga kababayan. Padala ni Jojo Acosta, usapang lasing. Pauwi na sa kanilang bahay yung magkumparing lasing. Siyempre nag-usap-usap sila habang naglalakad pa uwi. Sabi ng unang lasing, pare, nakita mo ba yung bahay na maganda sa may tabi? Sagot ng kumparing lasing din. Oo naman pare. Bakit anya, kanino yung magandang bahay? Akin yan pare, sabi ng unang lasing. Sabi ng kumpare, sino naman yung magandang babae na nakatayo sa may bintana? Sabi ng kumpare, si Mrs. yan pare. Sabi ng kumparing lasing din, ganun ba? Tingin uli doon sa may bintana, yung kumparing lasing. Sabi ng kumparing lasing, uy, merong lalaking lumabas sa likuran nung babae. Sino yun pare? Sabi ng lasing na kakumpare, ako yun pare. Nakita niya yung sarili niya sa kalasingan. Malamang niya, Mr. Maravillas, may ibang. Yan yung sabi niya. Ako yun niya, pare. Yung natanaw mo, na lumabas sa likod, sa may bintana, kung saan nakatayo yung misis niya. Ako yun, anya. Talaga niya, Mr. Maravillas, usapang lasing. May lalaki na doon sa loob ng bahay. Tingin niya yung sarili niya yun. Anyway po, joke man lang. Matik na, 200 pesos. May sumalisian niya, Mr. Maravillas. Siya daw yun eh. Padala mo na lang yung GCash number mo. Kasali ka na rin sa ating monthly draw. Pag nabunot yung pangalan mo, 5,000 pesos yung cash prize. Pag hindi nabunot, kasali ka pa rin sa ating grand draw sa December, 10,000 pesos yung cash prize natin. Ayos, yung mga hindi ko pa nababasa na mga entries po, aabotin din natin yan. Marami kasi yung mga nagpapadala ng mga entries. Yung gusto na sumali dito sa ating joke time portion, padala lang po kayo ng inyong mga entries. Dante Maravillas Vlog, yung page natin, saka Dante Maravillas sa messenger natin po. And like and share na rin po ninyo kung napasaya namin kayo
At hindi pa kayo naka-subscribe, click subscribe po, like and share, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Okay, ngayon, dito na tayo sa topic natin. Kasi nagpropaganda naman po si Mr. Sasot. Tinuturo yung ating administrasyon sa nangyari mga kababayan na aksidente sa Terminal 1 ng NAIA. Yan ang post niya. Oh. May pananagutan na iya dyan. The car was not stopped by ballards. A real ballard can destroy a car on impact. Ito ay yung ballard na na-destroy. May kumupit ng pagpapagawa. Tama ka rin, malamang. Kaya lang, yung nagpagawa, yung previous administration pala na sinusupport mo. Backfire mga kababayan. Yan kasi hindi nagre-research. Bira lang ng bira. Banat lang ng banat. Hindi nag-iisip, basta lang makapagturo, parang si Sara Duterte, turo ng turo. Ang hindi lang na itinuturo yung kanyang sarili kasi unaware siya na habang tinuturo niya yung administrasyon, tatlong daliri nakaturo sa kanya. Nakaturo sa kanya, nakaturo sa kanila, sa kanyang tatay. Bakit niya Mr. Maravillas? Ayan o, malinaw. Manila International Airport Authority Financial Report in highlight of the accomplishment performance. Calendar year 2009. Na nagpagawa po si Digong, improvement of terminal facilities, installation of security ballards at curbside area of NAIA Terminal 1, 2, 3, and 4. Sila po. Yan, malinaw. Oh. Project description, sabi dyan. The project involves the supply and installation of security ballards at the curbside area of NAIA Terminal 1, 2, and 3, and 4 to promote terminal safety by preventing the vehicles from ramming into the walls of the terminals at the curbside parking area. Ito, palaki natin. Calendar year 2019. Yan o. Ang nagpagawa po si Digong sa pamamagitan po ni Tugade, then Secretary ng Transportation and Communication. Tuturo kayo ng turo ng masisisi para siraan yung ating administrasyon. O ito ngayon, nag-backfire sa inyo. Bakit? Kayo pala yung may pagawa. Yung boss mo pala, yung ina-idol mo na leader, si Digong. O ano ka ngayon, Mr. Rogando Sasot? Kaya-iya ka na naman. Ayan po yung kotse. Ford SUV na umararo sa Terminal 1 ng NAIA. O ito yung ballard. Mga kababayan, tumalsik lang, nabunot po. Mababaw, mga kababayan, yung pakalagay. May ng klase. O sabi dito, out of curiosity, did some digging on the 8 million security ballard 2018 project for NAIA. Si Digong pala yung may responsibility nito. Yun nagpagawa, previous administration. Madaling sabi, substandard yung ginamit na mga materyales at yung pakabaon ng steel ballard, mababaw po. Kaya yon inararo, natanggal lang mga kababayan na nag-result sa pagkamatay ng dalawang tao, isang 28 years old at yung isa 5 years old na nagatid sa kanyang tatay. Yung nanay po, seriously injured. You see? Tapos itong si Sara Duterte, dumaldal na naman po. Ayan o, sabi niya, BP Sara Duterte, everyone should adhere to traffic rules. Ay hindi ko maintindihan kung bakit yung mainstream media ini-interview itong si Sara Duterte na wala mang masabing maganda. Ako alam ko yung sagot kasi sabi ko sa inyo, ang mainstream media, kasi galing ako dyan, priority nila ang maghanap ng kontrobersy. Si Sara Duterte, mahilig sa kontrobersy, kaya pinagsasalita ng pinagsasalita. Bala ka niya kung anong sabihin mo. Kasi yung sasabihin mo, that is your responsibility. So, ini-interview si Sara para laging may pag-uusapan. Pag laging may controversy, parang sa showbiz po, dapat pag walang controversy, you create controversy para may pinag-uusapang topic. Pag may pinag-usapan na topic mga kababayan, may nanonood sa telebisyon, may nakikinig sa radyo kasi nilalabas mong kwento, controversy. Kahit walang kakwenta-kwenta yung mga pinagsasabi, ayan ang rason kung bakit ini-interview si Sara kasi pag nagsalita po, walang preno. Ang result, mga kababayan, self-distraction. Si Sara naman, ang akala niya, tuwang-tuwa siya pag ini-interview kasi may magagamit siyang medium to attack.
Ang hindi niya alam, hindi siya aware, ang ginagawa niya, self-destruction. Kaya tingnan ninyo, sirang-sira na si Sara. Ang sumisira po, siya mismo, kasi daldal siya ng daldal sa mainstream media. Takaw kontrobersi siya. Atat na umatake. Yung mainstream media, inahayaan lang siya na magsalita. O ito na naman ngayon mga kababayan, si Sara. Dumaldal na naman po. Ayan sabi niya, BP Sara Duterte, everyone should adhere to traffic rules. As if sumusunod siya sa mga traffic rules and regulations. Yan ang gusto niya na ipaabot sa ating mga mamamayang Filipino. As if model siya sa ganon. Sumunod sa batas, and in this case, batas trapiko, traffic rules. Ito yung reaksyon niya mga kababayan, hindi lang dito sa nangyari sa NAIA, kundi yung mga sunod-sunod na aksidente. Yung nangyari sa bus mga kababayan na nagkarambola, yung northbound bus, yun, kinuna ng reaksyon si Sara. Sabi dito sa balita ng Inquirer, Vice President Sara Duterte said that road safety should not only be the responsibility of traffic enforcers, but that everyone must adhere to traffic rules. In a statement on Monday, ngayon lang po, in time for the Land Transportation Safety Month, ang sabi ni Sara, over 11,000 Filipinos anya died in 2021 due to road accidents. May data siya. According to Sara, most of these casualties are pedestrians anya, motorists and tricycle passengers. Mga kababayan, sumunod po tayo sa batas trapiko. Gamitin natin ang tamang tawiran, iwasan ang paggamit ng cellphone habang nagmamaniho o naglalakad, at i-report agad ang mga panganib sa daan. Simpleng disiplina, malaking ambag sa kaligtasan. Hindi bagay si Sara po na mag-message ng mag-message. Kaya lang, may gumagawa yata sa message niya, binabasa man lang. Laging may mensahe si Sara. Her statement came at the time as authorities were confronted with tragic road accident in days that included last week's deadly multiple vehicle collision at the northbound exit toll plaza at the Sobic Clark Tarlac Expressway in Tarlac City, where 10 people were killed and 30 were injured. So sabi ni Sara sa kanyang mensahe, panatiling anyang maayos ang mga sasakyan at seryosohin ang mga polisiya para sa kaligtasan. Hindi lang ang inyong empleyado ang napoprotektahan, pati ang bawat taong nasa kalsada. Tungkulin naman ng gobyerno na panatilihing ligtas ang mga infrastruktura, mahigpit na ipatupad ang batas trapiko, at palaganapin ang kaalaman tungkol sa road safety. Tama doon si Sara po, panatiling ligtas ang mga infrastruktura. Kaya lang, yung infrastruktura ng NAIA, ang nagpagawa, yung tatay niya, yan Tatak Duterte, Bollard, nawasak ng kotse sa NAIA. Tatay na yung nagpagawa ng infrastruktura. Tatak Duterte. Ayon sa report ng Reddit, nagkakahalaga umano ng 8 million pesos ang naipatayong Bollard noong panahon ng Administrasyong Duterte noong 2019. Ngayong May 4, nagkaroon ng aksidente kahapon ng umaga. Isa ang patay. Nakitaan ni Secretary Vince Dizon na may mali sa proyekto na Bollard sa NAIA, substandard. Ayan po. Yan ang ebidensya po. Accomplishment, calendar year, Manila International Airport Authority Financial Report in highlights of the accomplishment reports, accomplishments performance, installation of security bollards at curbside area of NAIA Terminal 1, 2, 3, and 4. Yung tatay niya yung nagpagawa. So itong mensahe sa gobyerno na sinasabi ni Sara Duterte rito, dapat para ito sa kanyang tatay. Kailang tapos na yung turno ng kanyang tatay. Pero kung ang intensyon nila, siraan yung ating administrasyon dahil sa nangyaring ito, epic fail na naman po sila, mga kababayan, kasi lumitaw yung totoo. Ang may responsibility pala, ang may pananagutan sila. Kaya huwag kami Mr. Sasot. Ang ilig-ilig ninyo na isisi sa iba yung mga kagagawa ng amo po ninyo mismo, ng previous administration. Sabagay, ganun talaga mga ugali ninyo. Yung mga pagkakamali ninyo, sinisisi sa ating Pangulong Bongbong Marcos. You just imagine, pati yung pananakit, panggugulpi ni Pulong, mga kababayan, sa isang bugaw, isinisi sa ating Pangulong Bongbong, isinisisi ni Sara. Political attacks daw ng ating administrasyon sa kanilang pamilya. Ito yung interview mga kababayan sa kanya ng mainstream media, courtesy of the OBP and published by Manila Bulletin. Pakinggan po natin yung sinasabi dito ni Sara. Sinisisi yung ating Pangulo sa pinasok na problema ng kanyang ng kanyang kapatid na si Pulong. Yung complaint ko kay Congressman Pulong Duterte
So nakikita nyo na basta merong nangyari na kaniluan ng administrasyon, ang ginagawa nila ay sinisira nila ang kanilang kalaban sa politika para matabunan yung totoong issue ng bayan. Does the President know about this already? I mean, si President Duterte, does he know about this new issue sa inyo? Kung Congressman Villarreal, nakakatapos sa inyo? Hindi ko alam kasi hindi kami nagkausap pa ni Pangulong Duterte at hindi din kami nagkausap ni Congressman Pulong. Pero nakita ko siya na nagpa-interview siya doon sa labas ng detention center. So baka noong nasa loob siya ay napag-usapan nila. So clearly, VP, you believe na this is part of political, again, attack sa inyo? Oh yes ma'am, sabi ko na nga, every time nagkakaroon sila ng issue, malaking issue na kabalbalan na ginagawa nila, ang kanilang cover sa mga issue na ito. Kabalbalan? Sino ang sinasabi ninyong gumagawa ng kabalbalan? Yung gobyerno? Ang gumagawa ng kabalbalan po, kayo, pamilya ninyo ang gumagawa ng kabalbalan. Pagkatapos ngayon na sinampaan ng kaso yung kapatid ninyo, sasabihin ninyo political attacks. Parang yung nangyari kay Digong. Ang nag-EJ kay si Digong, kinaso mga kababayan ng mga pamilya ng victims, tinuturo ng ating Pangulo. Ang sinisisi po, si Sara, nagbanta, na-impeach, hindi lang sa kanyang pagbabanta, kundi doon sa alleged na paglustay ng pondo ng confidential funds po. Nang ma-impeach, political attacks daw. Konsekwensya yon sa mga mali ninyong ginagawa. Paano naging political attacks? So ang gustong mangyari ni Sara, pabayaan lang siya na magbanta, pabayaan na maglustay. Kasi pag pinapanagot mo, political attacks na. Ganon din kay Digong. Political attacks kasi kinaso siya, crimes against humanity sa ICC. At ngayon si Pulong ganon din. Kinaso ng private complainant ng Bugaw, nagreklamo sa CIDG dahil sa panggugulpi. Tinuturo yung ating Pangulo, political attacks daw. May ganun mga kababayan. Yung mga kamalian nila, yung mga kabalbala nila, ibiniblame nila sa iba. Yan o, ang sinasabi dito ni Sara Duterte. Ay atakihin yung kalaban nila sa politika. Matindi mga kababayan. Kaya tama itong statement ni Congressman Paulo Ortega ng La Union. Ayan, sabi ni Congressman Ortega, ano ba talaga na itulong mo sa bayan bilang Vice Presidente? Imbes na tumulong, parang puro gulo at pag-iwas ang naging ambag mo. Sasabi ni Ortega, bilang isang opisyal anya ng bansa, dapat maging transparent si Duterte at ilahad kung papaano nito ginastos ang kanyang confidential fund na may kabuuang halagang 612.5 million. Kung ngayon pa lang hindi mo na may paliwanag kung sino ang mga peke at katawa-tawang pangalan katulad nila Mary Grace Piatos, J. Camote, Pampano at kung sino-sino pa sa mga confidential funds mo, paano pa sa impeachment trial? Lalo ka lang mababaon. Kaya ang ginagawa ni Sara, sige pa interview para ilihis yung issue. Kung ano-anong issue po ang sinasakyan, pati yung mga problema sa trapiko, pinangingialaman na niya. May mga paminsa-minsahe pa siya, ayan tuloy. Nag-backfire yung mensahe niya. Ayusun daw ng gobyerno yung infrastruktura. Yung nagpagawa pala mga kababayan ng infrastruktura doon sa NAIA Terminal 1 to 4, yung tatay niya. Ito pa, mga kababayan, yung rehas na mga akusasyon sa ating Pangulong Bongbong. Yan ang sinabi ko ma'am, kapag ang ulo nulong sa droga, lahat ng kamay at paa, lahat yan magdodroga na rin kasi wala na silang respeto sa authority. Yan yung problema natin ngayon. Lahat ng tao, nagkakanya-kanya na ang mga illegal at kriminal. True ma'am, yung presidente natin nagdodroga po? Well, mag-assume na lang tayo na totoo dahil ayaw niya magpa-drug test. Meron siyang video ng paggamit ng droga na hindi nila ma-deny kasi authenticated. Tapos, hinamon siya ng isang senator candidate na magpa-drug test. Ayaw niyang magpa-drug test. Recycled issue po, mga kababayan. I-assume na lang daw. Yung ating Pangulong Bongbong, 2 beses na nagpa-drug test during the 2022 election. Pero si Digong, hindi pa nagpapa-drug test. Sila, wala man drug test, mga kababayan. Yung nagagamit na may video daw,
Yung pulburon video po, gawa-gawa, manufactured, pinipilit nilang paniwalaan ang ating mga mamamayang Filipino. Isabi nga natin mga kababayan, yung paggagamit ng pinagbabawal na gamot, may manifestasyon yan sa pag-uugali. At sa pag-uugali ng ating Pangulo, wala kang makitang ganon. Napakabait ng ating Pangulo. Kasi po, yung nagdodroga, hindi mabait, violente. O sino sa mga personalities, political personalities, ang nakita ninyong may behavior na ganon? Kaya sila-sila lang po ang naniniwala sa kanilang sariling kasinungalingan. Kasi baliktad po ang nakikita ng tao. Iba yung mga drug addict, confused kung magsalita, mainitin ang ulo, violente. Yun mismo ang base sa research ng Mayo Clinic, yung diniscuss natin kahapon. Kaya malabo, mga kababayan, ang kanilang mga akusasyon. Ang sabi ni Sara, i-assume na lang daw. Wala kasi kayo na maipakitang ebidensya, kundi lahat lang propaganda, panggugulo, diversionary tactics. Kasi sukol na mga kababayan sa mga kabulastugan na pinagagawa nila. At ang yung latest po, yung pananakit ni Pulong, ginawang politika ni Sara, sabay turo sa ating gobyerno, ating administrasyon, as if sinulsulan si Pulong para gulpihin yung bugaw. May gano'n na paniwala po. Yan, si Pulong yung gumawa ng katarantaduhan, pang pananakit, panggugulpi, tapos ituturo ninyo yung ating gobyerno. Ano? Political attacks daw. Knife attack. Hindi political attack, kundi brutal attack dito sa Bibugaw. O ding huli po sa camera, sa CCTV. Pagkatapos sasabihin ninyo politika. Sa husgado na lang kayo magpaliwanag. Tulad ng confidential funds, kung paano nalusta yung confidential funds sa Senate trial. Yung pagbabanta, ganun din. Pero may kaso pa sa DOJ. Si Digong, sa ICC siya magpaliwanag kasi doon final ng mga pamilya ng biktima ng AJK yung crimes against humanity. Hindi yung gumawa kayo ng mali, isisisi ninyo sa iba. Sa bagay, kahit sa Bible po, ganun ang nangyari. Yung pagkakamali ng unang tao, si Eva at si Adan. Sinabihan ng Diyos, of all the tree of the garden, thou mayest freely eat, but of the tree of wisdom of good and evil, thou shalt not eat of it. For the moment thou eatest thereof, thou shalt surely die. Kumain pa rin. Nang mahuli, mga kababayan, sinabihan ng Diyos, di ba niya sinabihan na kita? Huwag mong kainin yan. Kasi niya yung ahas. Tinukso ako. Itinuro mga kababayan. At saka niya yung babae na binigay mo sa akin, si Eva, yan na niya yung nagsabi sa akin. Sabi naman, yung ahas niya, ayaw umamin sa mga pagkakasala mga kababayan. Manang-mana kay Eva at Adan, itong pamilya Duterte. Imbes aminin yung mga pagkakasala, tinuturo nila ibang tao. Ayaw mag-take ng responsibility. Hindi na po ito bago. From the beginning, during the creation time, panahon ni Eva at ni Adan sa Genesis mga kababayan, ganun ang kwento. Kaya kaming mga believers po, hindi na kami nagtataka kung bakit ganun ang ugali nila. Tama po mga kababayan, 8 days na lang, eleksyon na. Kaya po, ang pakiusap ko po sa inyo, number 1 po ninyo si Benhur Abalos sa pagkasenador. At nagpapasalamat tayo na marami na po yung nag-endorse kay Benhur Abalos. Ang latest po si Vice Ganda. Yung mga nauna na nag-endorse, si I.I. de las Alas, in-endorse din po si Abalos. Tapos si Leni Robredo, dating Vice Presidente. Si dating Senador, Senate President Frank Drilon. Siyempre, mga kababayan, yung mga kasama ni Abalos, si Erwin Tulfo, si Ping Lacson, mga governors, mayors, congressmen, pati Liga Nacional. Nagkakaisa sila kasi si Ben Abalos po ang totoong magiging katuwang ng ating Pangulo sa food security ng ating bansa. Sa mga magsasaka, ito lang. Number 1, papalakasin ko ang kapangyarihan ng NFA kasi tinanggal ito ng rice tariffication. Isipin mo, kung minsan baksak ang presyo, kawawang ating magsasaka. Pero kung meron kang NFA na may sapat na pondo na siya na bibili sa iyo at siya na rin magbebenta open kasi hindi nila pwede ibenta, nakalagay ito sa batas, iimbak lamang nila buffering in terms of calamity. They can only sell it if there is a rice emergency. Tatanggalin natin yun. Isipin nyo, sabi nga ni Sir
libo-libo, kung libo-libong truck, buong Pilipinas. Walang ginawa kundi bumili ng bigas sa mga magsasaka at binibenta mismo direkta sa mga tao. Naku po, masaya lang magsasaka, masama yung mga bibili dahil nakakabura sila. Hindi ba? Napakasimple. Let's just empower the NFA at yan ang gagawin ko. I will amend the rest of it. Andito po ang Liga ng mga Barangay para sumuporta sa inyo. Nandito lang po kami sa likod ninyo. Senator Benhar Abalos. Ang kuryente natin ay pangalawa sa pinakamahal sa buong Asia. 20 years ago, pinindigan ko ito. Kung ako'y congressman, tumutol ako rito sa pagwis. The most overtaxed in the whole world ay ang kuryente natin. Yan ang una ko ipapay para bumaba ang kuryente, tumami negosyo, tumami trabaho, at tumaang ang buhay ng bawat Pilipino. Sabi ni Vice Ganda, kaysa naman anya, makapasok yung mga walang pakinabang sa Senado. Kaya pinili niya mga kababayan na ipasok sa Magic 12 si Ben Abalos. Yan sabi ni Vice Ganda. Kaysa naman yung mga walang kwenta ang pumasok sa top 12. Dito na anya tayo. Abalos Benhor. Yan o. Tama. Sayang po ng upuan sa binubutas lang ng mga walang kakwenta-kwentang nakakaupo bilang mga senador dahil sikat. Isalat mga kababayan sa kwalifikasyon. Kaya tama ito mga kababayan na dumaan sa timeline ko. Sabi niyan, noon, the first senators of the 24 senators comprising the Senate of 1916, 11 were lawyers. Si Benhar Abalos po, abogado, naging mayor ng Mandaluyong, naging congressman, naging MMDA chairman, naging DILG secretary. Yan ang mga qualities na dapat nilalagay natin sa mataas na kapulungan ng Kongreso, sa Senado po. Tulad noon, of the 24 senators comprising the Senate of 1916, 11 were lawyers, 4 were lawyer journalists, 4 were lawyer agriculturists, 3 were businessmen, 1 was an agriculturist, and 1 was a physician. Titingnan ninyo mga kababayan yung qualifications ng mga nilalagay natin sa posisyon. Mga nagtatanong sa atin kung sino daw ang maire-recommend ko. Sabi ko, number 1 na nire-recommend ko sa inyo, si Benhar Abalos. Tapos yung iba sa alyansa, bala na po kayo doon, basta't minus Camille Villar and Amy Marcos. Kung sino pa sa alyansa ang gusto ninyo, bala na po kayo, basta't minus Camille Villar at saka si Amy Marcos. Pili na kayo sa ibang mga pangalan, wag lang PDP Laban, kasi alam ninyo, yung PDP Laban Senator, hindi man senador ng Pilipinas, kundi senador ni Sara, senador ni Digong. Maglilingkod hindi man po sa ating bansa, interes ng ating mga mamamayan, kundi interes nila. Kaya nga po ang tawag doon, Duterte, hindi man para sa Pilipinas, kundi kay Duterte. Payag kayo na ilagay sa posisyon, si sweldo from the taxes of the Filipino people, hindi man yung interes natin, yung pinaglalaban nila, kundi si Duterte. So yan ang comparison mga kababayan. Noon, ito yung mga unang mga naging senador, magagaling na senador. Pero ngayon, kriminal, plunderers, smugglers, rapists, action star, athletes, anak ng politiko, sekretary ng tatay, OJT, boxing hero, comedian, basketball player, TV host, housewife, and etc. Asa pa kayong uunlad yung ating bansa? Tama si Vice Ganda. Kasi naman pumasok yung mga walang kwenta. Kaya Ben Abalos na.
Sinama na niya sa listahan, mga kababayan niya, si Ben Abalos. Yan ang nakakalungkot po. Kung sino yung mga walang kwenta, yun ang popular. So, number 1 sa Senado, Ben Abalos po tayo. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.